Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na balayad sa pagkagalit sa kabagan, sa paunang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Fel de Almeida, End Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal na gawain at tapos at higit sa pagkilos mo mainam sa aming kaligitnaan sa iyong Santong Espiritu. Nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami po yung nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kabaga mo kami patawarin. Lubos at labis po kami nagsisi sa aking mga labi. Mahal pa ikaw po maglagay. Mga taga, dapat bigas ikaw po tayo kinaasahan buksang pangunawa, kaisipan ng bawat nagpinig at patuloy kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamatas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po yung nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Evangelist Fel de Almeida, the End Time Prophet of our loving God, at patuloy po ang ating pag-alala kailanman ay hindi natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Ambassador Pastor, our beloved Mama Dear, at ako yung nagpapaabot ng pagbati ng maligayang karawan sa kalangitan sa ating beloved Mama Dear, kanyang mga turo at aral na iniwan sa atin, mga minamahal. Kaya po kami nahubog bilang mga manggagawa sa balaubasan ng ating malabay noon. At ako po nagpaabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children ng ating beloved all parents in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, at sa lahat ng ating viewers sa ating pong live webcast. At dahil tayo nagdiriwang mga minamahal sa kaarawan ng ating beloved Ambassador Pastor, our beloved Mama Dear, kaya ibabase natin yung ating topic. Ang ating topic, a life remembered. A life remembered, ang ibig sabihin niyan, isang buhay na alaala. Isang buhay na alaala, a life remembered. Basahin po natin ang ating teksto. Dito po sa Kawikaan, 10:7, ganito po ang pagkasulat. Ang alaala sa ganap ay pinagpapala, ngunit ang pangalan ng masama ay mapaparam. Psalms. Dito po sa mga awit, 112 ang bersikulo po ay 6. Sapagkat siya hindi makikilos magpakailanman, ang matuwid ay maalalang walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon at lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. A life remembered o isang buhay na alaala. Ito'y napakahalaga mga minamahal dahil mayroong dalawang klase ng buhay. Buhay sa piling ng Diyos na ikaw ay aalalahanin ng mahal na Panginoon. Kapag may buhay ka sa piling ng Diyos, sa lupa pa lang, hindi ka pababayaan ng Diyos, aalalahanin ka niya, anuman ang mangyari. At buhay sa piling ni Satanas, mga minamahal, na ikaw ay kalilimutan ng Diyos. Sa lupa pa lang, walang Diyos na aalaala sa iyo. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, dito sa Proverbs o Kawikaan, Kabanatang 10, ang talatay 7, sinasabi, ang alaala ng ganap ay pinagpapala, ngunit ang pangalan ng masama ay mapaparam. Kaya kinakailangan natin ng pangalang nakasulat sa langit, mga minamahal, para tayo'y maalala ng Diyos at sa lupa pa lamang, tawagin tayong ganap. Pag sinabing ganap, yan po ang totoong Kristiyanong ang ginagawa ay ang kalooban ng Diyos. Hindi yung Kristiyano lamang sa pangalan, o Kristiyano lamang sa bibig, mga minamahal, subalit wala sa katotohanan. Kaya nga niligyan natin ng supporting verse. Dito sa Psalms 112, ang talatay sa sinasabi, mga minamahal, sapagkat siya'y hindi makikilos magpakailanman, ang matuwid ay maaalalang walang hanggan. Ibig sabihin, hindi ka makikilos, you cannot be moved forever. Ibig sabihin, hindi ka makikilos. Ano man ang mangyari sa daigdig na ito, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan,
sa kaliwa mo at sa kanan mo, maging sa likod at sa harap mo, ang libo-libo ay mabubuwal, subalit ikaw ay aalalahanin ng Diyos, mananatili kang nakatayo, sapagkat mula sa lupa ay meron pang langit, bahay sa langit na naghihintay sa iyong ipamamana sa iyo ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Yun ang sinasabing life remembered. Kaya nga, mga minamahal, meron nagtatanong, bakit daw ang ating beloved Mama Dear ay nasa langit na, inaalala pa rin natin? That is a very simple question, mga minamahal. Kung merong tanong, yan ay napakasimpleng tanong. Si Jose Rizal, mga minamahal, mula nang tayo'y isinilang, narinig na natin ang pangalang Jose Rizal. Nasa kinder pa lang tayo hanggang grade 1, hanggang tayo mag-college, hanggang ngayon. Malapit na tayo sa hangganan, pipikit na yung ating mata. Meron pa rin tayong ipinagdiriwang na Rizal Day. Inaalala pa rin natin. Bakit, mga minamahal? Dahil si Jose Rizal ay isang bayani sa ating bansa na gumuhit ng El Filibusterismo at saka yung Noli Me Tangere. Ibig sabihin, 2 libro na kung saan yung kanyang saloobin ay doon isinulat. Yun ang sinasabing kasamaan ng mga Kastilang sumakop sa ating sariling bansa. Si Bonifacio, meron tayong Bonifacio Day. Nang tayo'y magkaisip, nag-aral hanggang mag-college. Ngayon, malapit na rin pumikit ang ating mga mata dahil nasa edad na tayo, mga minamahal. Meron pa rin tayong Bonifacio Day. Inaalala pa rin natin ang kagitingan ni Andres Bonifacio na kipaglaban sa mga Kastila, sa mga Hapones, mga minamahal, hanggang sa mga Amerikano. Isang sinasabing bayani ng ating bansa. Dagdagan pa ni Del Pilar, dagdagan pa ni Mabini, mga minamahal. Lahat sila inaalala natin. Sila'y nagamit sa ating bansa upang tayo mapalaya sa sinasabing pagkaalipin ng mga dayuhan. Ang ating beloved Mama Dear, inaalala natin sapagkat ang ating beloved Mama Dear, ang ating Honorable Assistant Pastor, ay ginamit naman ng mahal na Panginoon katuwang ng ating beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, para tayo naman ay mapalaya sa kasalanan. Kaya nga nandito tayo, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Napakaraming pastor, ako kung saan sa kongregasyon, mga minamahal, napapunta. Dahil naghahanap ako ng kagalingan ng aking karamdamang ketong. Pero andun lang ako, nakikinig lang ako, mga minamahal. Yung aking mga napakinggang kanilang pangangaral ay walang naging kapangyarihan sa akin para magbago ang aking buhay at gumaling ang aking karamdamang ketong. Subalit, nung mapapunta ako sa Jesus Miracle Crusade at ang napakinggan ko, ang pangangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon, bumunta akong may ketong way back 1989, 1 dalo. Pag-uwi ko, wala na akong ketong. Hanggang ngayon, by faith, hanggang rapture, wala na akong ketong. Hindi ba natin aalalahanin, mga minamahal? Aalalahanin natin ang ating mahal na magulang sa Panginoon. Habang tayo nabubuhay, kung meron tayong hindi kalilimutan, hindi natin sila kalilimutan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil sila ang ating mga pastor ng ating kaluluwa, mga minamahal, naglingkod sa ating mahal na Panginoon without any mental reservation and string attached. Anong ibig sabihin ng mental reservation? Maraming mga pastor nangaral, mga minamahal, with mental reservation. Ang ibig sabihin, yun ang sinasabi ni Pablo. They preach the gospel because of their tummy. Ang ibig sabihin, ipinangaral nila ang salita ng Diyos sa pangailangan ng kanilang tiyan. Ang ibig sabihin, sila'y nagpakabusog, ginamit ang ebanghelyo para sumagana ang kanilang buhay. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon, ipinangaral ang ebanghelyo hindi upang sumagana ang kanilang buhay, kundi upang tayo ang sumagana sa ating buhay. Kaya nga nun tayo makapakinig at naniwala tayo, mga minamahal, sumagana ang ating buhay. O sa aking sarili, sabi ko, sumagana aking buhay. Sino ba naman ang magpapagaling ng aking karamdamang ketong? Sinong pastor ang magsasabing ang pwedeng magpagaling ng karamdamang ketong ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang? Meron nga akong fellowship na pinuntahan, mga minamahal, sinasabing sila daw ang witness
Sa kanila, walang langit, walang impyerno. Pag ikaw ay mahirap sa lupa, nasa impyerno ka na. Sinasabi nilang, if you are in the road of poverty, automatically you are in hell. Yun ang kanilang pangaral. At kapag ikaw ay mayaman, taga-langit ka. Ay, hindi naman ganun nakalagay pala sa banal na kasulatan. Isang araw, pumunta ako sa kanila. Sabi ko, meron akong kaibigan. Meron siyang karamdaman ketong. Pwede ko bang dalhin dito? Ano sagot sa akin? Brad, huwag mo dalhin dito. Sa hospital mo dalhin, sa leprosarium, doon mo dalhin. Kaya sinabi ko sa nila, ang sinasabi kong kaibigan kong may ketong, ako. Meron ako dating ketong, pumunta ako sa Jesus Miracle Crusade. Pag uwi ko, matapos manalangin, wala na ang aking karamdaman ketong. Sa inyo pala, sa leprosarium nyo ako dadalhin. Samantalang ang pangalan sa Jesus Miracle Crusade, pumunta kang may ketong, magsisika, tanggapin mo si Kristo, paglingkuran mo ang mahal na Panginoon, maaalala ka ng Panginoon, hindi ka niya iiwanan, ang aalisin sa'yo, ang karamdaman mo. Nangyari sa akin, mga minamahal. Ipinangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon ang Ebanghelyo without mental reservation, without string attached. Ano ibig sabihin ng salitang string attached, mga minamahal? Naghahanap ng mga taong baback up sa kanila para patuloy na ipangaral ang Ebanghelyo. Yung aking hipag, mga minamahal, wala sa atin yon. Nasa ibang fellowship, mga minamahal. Yung kanilang pastor, pagdadating na yung pension nilang monthly galing sa ibang bansa, dahil sila ay suportado ng mga foreign evangelist, mga minamahal. Lahat ng kapitbahay namin nakashort, walang damit sa pangtaas, mga minamahal, maraming mga tato na ninigarilyo ilalagay sa crowd. Para pag kumuha ng video, kumuha ng picture, mga minamahal, meron siyang ipipresenta sa sumusuporta sa kanila. Ang tawag daw string attached. At para may lumapit, mga minamahal, meron kang 3 kilong bigas, meron kang 5 noodles, meron kang 3 sardinas, meron kang ilang pirasong kape na nakasashay para dumalo ka. Ay, yung hipag ko, dadalo, pag uwi niya, meron siyang dala, mga minamahal. Ang tanong, yung tinanggap mo, magdadala ba sa'yo sa langit? Hindi magdadala sa'yo sa langit. Yun ang sinasabing hanggang tiyan lamang. Kristiyanong hanggang tiyan lamang. Samantalang tayo, kapag tayo dumalo, mga minamahal, ang meron tayo sa isang bahan, presensya at kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, yan ang magdadala sa langit. Kaya walang string attached ang ating beloved parents and the Lord. Minsan, ito isang patutunan ng ating iginagalang mahal na pastor. Yung Filipino judge sa New Jersey, walang iba kundi si Uncle Judge Charlo Almeda. Ibig sabihin, kapatid ng ating ginagalang na pastor. He was the first Filipino judge sa New Jersey. Unang Pilipino na naging judge sa New Jersey, mga minamahal. Nagsimula ang banal na gawain, ang banal na iglesia, mga minamahal. Anong sabi niya? Manoy, padalang kita ng Dallas, akong bahala sa iyo. Tutulong ako sa iglesia. Pagkabasa ng ating ginagalang mahal na pastor, pinunit niya yung sulat, mga minamahal. Ang ating beloved Mama Dear, hindi man lang reklamo. Wala siyang sinabi, Dallas ay papadala sa atin ng kapatid mo. Bakit mo pinunit na sulat? Walang salitang narinig sa labi ng ating beloved Mama Dear. At ang ating iginagalang mahal na pastor, hindi siya nang hilang nang putulin niya ang sulat. At siya'y nangaral, sinabi niya, yung aking mahal na kapatid, nagpadala ng sulat, ang sabi, tutulong niya sa iglesia. Pinulat ko yung sulat. Bakit? Dahil ako'y naniniwala, ang iglesyang ito, palalaguin ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At ang iglesya ay lalago. Walang sino magsusuporta dahil ang nangunguna rito, ang may kapangyarihan dito, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. And that was 1975, starting ng ating banal na gawain, mga minamahal. Nagtaka yung ating beloved Judge Charlo Almeda, nagtaka siya, mga minamahal. Kaya bumalik siya sa Pilipinas. Bakit hindi tinanggap ng ating ginagalang mahal na pastor yung kanyang support na Dallas? Dahil naniwala ang ating mahal na magulang sa Panginoon. Kung ang iglesia ay lalago, walang string attached, walang susuporta, kundi ang Diyos sa langit, siya ang magpo-provide ng lahat ng pangailangan. Kaya nga ipinangaral ang ikasampung bahagit handog, mga minamahal, ipinangaral,
walang takot, ipinangaral. Ikaw na nakikinig, kung gusto mong pagpalain, magbigay ka ng ikasampung bahagi tandog sa may maliit na kawal lamang. Ilang pamilya dumadalo, sila ang nagtapat, lumago ng lumago ang gawain, lumipas ang mahabang panahon, dumating sa ating kapalaunan, tayo ng mismo, nakalinig, nakaparehong pangangaral, tayo nagtapat, ngayon tayo nagsasabi na tayo'y pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya yun ang sinasabing, when you preach the gospel, preach the gospel without any string attached and mental reservation. Huwag kang aasa kahit kanino, huwag kang umasa na mangalanan ako ng Ebanghelyo, darating ang panahon, yayaman ako. Tama. Maraming yumaman sa pangalang Ebanghelyo kaligtasan. Ang tanong, nasaan na sila ngayon? Kilala natin na isang mayaman kasama sa number 1 to 10 na mayaman sa Pilipinas. Mga minamahal, kilala natin. Ngayon, nagtatago na, wanted na. May sariling airplane, mga minamahal. Maleta, pag sinakay ang Dallas sa airplane, papunta sa ibang bansa. Ngayon, wanted na. Bakit? Mayaman lang sila sa lupa, mahirap sila sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon, walang ari-arian. Mga minamahal, walang ari-arian. Bakit? Krusada dito, krusada doon. Lahat na nangangailangan, binibigyan. Mga unang dumalo na walang pamasahe, binibigyan. Ang katotohanan, kami nga ang witness, mga minamahal. Kahit naman kami dumating sa pastoral, dumating ako sa pastoral house, isa lang ang long sleeve ko at saka pantalon. Yun yung aking pinang-graduate ng college. Yun lang. Mga minamahal, ngayon tayo na nga mamimigay ng damit. Bakit? Masyado lang marami. Masyado lang marami. Bakit? Dahil sa pakinig natin sa kanilang pangangaral, without string attached, without mental reservation, sasabihin natin ang paulit-ulit, totoo, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Kami lahat natuto sa pastoral, mga minamahal. Tinuruan kami paano humawak ng mic. Ito, nakikita nyo sa amin. Sa pastoral namin natutuan niya. Pati tamang pagkain, paghawak ng tinidor sa kaliwa, kutsara sa kanan, pati paano mo ikip, panatilin sa sarili mo, yung iyong plato, yung baso mo, yung iyong tasa na lagayan ng sabaw. Kasama yan sa luz namin sa pastoral house. Pag kami nag-meeting, pagkatapos na meeting, kakain na kami. Sino may plato? Taas plato. Pag wala kang plato, wala kang kanin. Kailangan may plato kayo papakita sa meeting namin. O meron kang tasa, pag wala kang tasa, wala kang sabaw. Wala kang tasa eh. May plato ka, o may kanin ka, wala kang sabaw. Wala kang ulam. O may baso ka, wala kang baso, o wala kang tubig. Bahala ka sa sarili mo, wag nabululang ka. Wala kang kutsara, wala kang tinidor, wala kang kakainin. Ganun kami tinuruan para maging masinop sa aming sarili. Dahil wala kaming alam, ang alam namin, kumain. Pagkatapos itapon yung plato, ginagawa naming flying saucer. Bakit? Kung saan kami nang galing. Ako lumaki ako sa squatter. Anong kain ang alam mo? Diba? Kain ni squatter. Sa loob ng bahay, patamaran. Kaya sa pastoral, hindi ka pwedeng maging tamad. Masipag. Gabi ang kain, buong maghapon ka magtrabaho, magpuri. Sa gabi ka magtrabaho, walang blessing. Pero nagalak ang aming mga puso dahil totoong mahal na magulang sa Panginoon. Galing sa Diyos ang aming nakasamang nagturo sa amin ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya everything is provided sa loob ng pastoral house. Lumipas na ang panahon, mga minamahal. O ngayon, naghihintay na lang tayo ng rapture. Akalain mong abutin tayo ng ganito. Nasiba ko ng 1989, almost sa September 27, 35 years na ako sa Malapanoon. Sinasabi ko nga, isa na lang ang kulang, ang makapiling ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yan sinasabing, a life remembered, may buhay kang aalalahanin ng Panginoon. Wala kang dapat ipangamba, mga minamahal.